This is my opinion, not the opinion of the 11 prosecutors. We have to remember that there are two principal penalties in case the respondent in an impeachment case is convicted. These two principal penalties are removal and perpetual disqualification. Aroy. While resignation Yan ang sinasabi natin na kukuha talaga sila at pananagutin. Ano ba ang nakikita niyong mabigat niyong ebidensya para magawa niyo yun? O mga gwardiya ng Senado, which is sila General Mau Aplasca, ang kanilang mga tungkulin. Kung hindi naman ito ginawa nila General Mau, tiyak talaga. Kasi ikaw ba naman, sasabihin mo rito, ako hindi ako, komento ko lang ito. Sasabihin mo sa mga taong bayan na nag-request si GSIS ng mga NBI. Okay, sige, given na yun. Nag-request ka ng NBI para saan? Anong meron? Ano bang meron sa GSIS noong mga panahon na yan? Meron bang mahalagang tao dyan para i-secure nyo? Can call it that way because nung nangyari nung Monday at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang ginawang warning shot ng suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca laban sa NBI. Yes. Good morning mga kasama. Nandito naman tayo sa Kuya Good nagbabalik. At syempre, hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi updated sa ating mga video. What if Vice President resign in your dreams? Yan ang banat ng mga kongresistang damuho dito sa kanilang panayam. Bakit ho kayo atat na atat matanggal at atat na atat mag-resign si BP Sara? Nakakatawa kayo, ano? Wala kayong ibang bukang bibig, bundi resign, tanggalin, Ay, pasok natin pero syempre bago tayo dumekta sa ating usapin at talakayan, mag-subscribe ka na. At andyan ho yung join button nasa baba lang. At sa dulo ng ating video, pangungunahan ko na si Ma'am Winnie Caldera. Nagpapashoutout sa birthday niya ngayon. Happy birthday, Ma'am Winnie! Oo. Inunahan ko na kagad si Ma'am Winnie. At nakita ko kasi yung post niya. Sabi niya, Kuya Goods, pa-shoutout naman, birthday ko bukas. Which is ngayon, today. So eto na. We need to continue trial, sabi ni Luistro. Wala kaming pakialam sa inyo. Mag-trial kayo, tapos na nga yung trial nyo eh. 'Di ba? Ang sa amin naman, maghihintay na lang kami kung ano kalalabasan na ang resulta sa Senado. Hindi yung papangunahan nyo. At meron pa kayong pahaging na what if kung mag-resign na lang si BP Sara? In your dreams. Wala ho kayong magagawa dahil wala hong tingnan niyo pansinin niyo mga kasama. 11 sila, kumuha sila ng 3 which is 14. Ang hinahanap na boto ay 16. Ano mangyayari kung walang 16? Wala silang 16. Hindi walang conviction. Ganun lang 'yon. Simplihan niyo lang. Huwag kayong makikinig sa mga drobo na kaya nilang i-convict si BP Sara. Naipasok na nila yung impeachment, yung article of impeachment dahil nga kailangan gawin ng mga Senado ang kanilang trabaho. Pero pag nagkabotohan, sa botohan, wala mananalo. Wala 14. 14-11 ang mangyayari. 'Di ba? Nagets nyo? Kung sila makakuha ng 11 sila ngayon, sumapi yung dalawang balimbing. Tapos, kukuha sila ng 3. Di 14 lang. Magiging 11 ngayon yung majority, magkakabaligtad. Kung sakaling magbobotohan at nanakawin naman ang liderato. Pero kung halimbawa, botohan sa conviction at finalize na, wala ho, malabo ang conviction. Basura o archive na naman ang mangyayari.
One final question on my end to Kong Jinky or to any other prosecutor. Isa po sa fino-float na scenario during this impeachment conversation is yung paano kung mag-resign si Tama. Vice President Sara sa kanyang pwesto. How will that affect the trial? Tanong pala yun ng isang reporter. Kita nyo naman kung makapagtanong, ano? Kung mag-resign si VP Sara, anong kahatungan? Malamang habulin at hahabulin pa rin nila yan. Kasi yun ang target nila. Napanagot ko, no. Wala namang kasalanan ng vice presidente. Ginawa lang ng issue. Diba? Ano sagot nito? Trial or will that effectively abort the trial? Ano po ang posisyon ng prosecution patungkol dito? Before I answer the question, let me just formalize the designation of Congressman Zia Jong and Congresswoman Rene Go. They are not talking heads. They are House trial spokespersons. Congressman Zia Jong and Congresswoman Rene Go. Nagturo pa. To answer your question, this is my opinion, not the opinion of the 11 prosecutors. We have to remember that there are two principal penalties in case the respondent in an impeachment case is convicted. These two principal penalties are removal and perpetual disqualification. Aroy. While resignation Yan ay sinasabi natin. Kukuha talaga sila at pananagutin. Ano ba ang nakikita niyong mabigat niyong ebidensya para magawa niyo yun? Sige, tuloy mo. from office will render moot and academic the penalty of removal. It is my position that we need to continue the trial for the senator judges to be able to determine whether or not they will impose as well the penalty of perpetual disqualification. Aroy! Yan ang sinasabi natin. Dito sa mga punto nila, talagang ang gusto nila mangyari perpetual disqualification. Meaning, hindi makakatakbo si VP Sara kahit sa anumang posisyon. Yon ang target. Kasi kung madi-disqualified lang at kung mavo-convict lang at walang disqualification, so pwede, dahil sa lapit na lang ng 1 taon, pwedeng tumakbo si VP Sara at mag-landslide si VP Sara. Kaya hindi nila titigilan si VP Sara dito sa punto na ito. Ngayon, ang siste, sabi ko nga, nasa Senado na ang laban. Mga ito, simula na ng iyakan. Bakit? Nakukuha nyo yung logic, nakukuha nyo yung magiging outcome pagdating sa dulo. Nano, Kuya Goods? Yung bilangan ng boto. 'Di ba? Kasi ang laban pala ngayon, minority, majority, agawan ng liderato. Ayan ang nakikita natin sa Senado. Pero, pag nag-trial na at meron na, kasi kailangan nilang bumoto eh. Parang nangyari sa Kamara. Bumoto sila pero pumabor sa kanila ang boto nila. Halos lahat sa kanila ay bumoto ng yes para iakyat sa Senado itong article of impeachment. Ngayon, asiste, sa Senado na ang laban. Ano na ngayon? Nakakakita na sila ng mga parang madidismaya sila eh. Kasi nakuha na yung liderato ng majority, which is ngayon kay Senator Alan Peter Cayetano. Ngayon, ang anong mangyayari? Kita nyo naman. Ang sabi ni Senator Peter Alan Cayetano, noong unang-una pa lang, hindi kami magkukonvict kung ito ay nakikita namin na pamumulitika lang. O, sumablay na kayo. Sablay na kayo. Kaya dito sila nangangamba. Takot na takot sila, baka mabasura o maka-archive na naman ang impeachment. Kasi nga, ang gusto nila, conviction with disqualification. Mali. Diyan kayo nagkakamali. Kung halimbawa, pumasok yung mga nais nito mga nagmamagaling na ito. Conviction with disqualification. Hindi pa rin kayo safe. Marami pa rin Duterte. Doon kayo mangangamba. Pag ang Duterte ay talagang nanalo na. But that is my opinion. We haven't talked about this as 11 prosecutors of the HREP. But is it an opinion shared by other members of the panel? Maybe Kong Chel?
Let's hear from them. Yes, of Masyado course. na silang stress, ano? Sobrang stress na sila. Nakaka-stress talaga pag hindi nila kaya pag hindi makonvict si BP Sara. Talagang stress hanggang sila 2028 tapos 6 years, aray ko. 28, 29, 30, 31, 32, 33. 2023. Pag upo ni BP Sara sa 2028. Doon na. So ngayon mapunta tayo dito sa usapin ng pagpasok daw ng mga may footage na nilabas eh. Ngayon, may tanong lang tayo. Nakakapagtaka. CCTV footage sa galaw ng NBI agents sa kasagsagan ng shooting incident sa Senado. Pinakita. May question lang ang tao. Bakit ba hindi imbestigahan ng both parties? Bakit ang Sergeant at Arms lang ang pilit na sinasabing may kasalanan dito? Kung hindi naman nagsipasok itong mga ahente, wala naman sanang problema eh. Ang ginagawa lang ng SOSA ba yun? Ginagawa lang ng Sergeant of Arms o sila o mga security o mga guardian ng Senado, which is sila General Mau Aplasca, ang kanilang mga tungkulin. Kung hindi naman ito ginawa nila General Mau, tiyak talaga. Kasi ikaw ba naman sasabihin mo rito, ako hindi ko komento ko lang ito. Sasabihin mo sa mga taong bayan na nag-request si GSIS ng mga NBI. Okay, sige, given na yun. Nag-request ka ng NBI para saan? Anong meron? Ano bang meron sa GSIS noong mga panahon na yan? Meron bang mahalagang tao dyan para i-secure nyo? Yun ang kasing malaking big question para dito eh. Bukod doon, 29 NBI agent. Ayan na, sa video, sinabi rito. Anong gagawin ng 29 NBI agent dyan? At tapos, ang sabi nila, may kukumpunihin. Nagpa-demote na ata ng trabaho itong mga ahente na to. Diba? Yun ang sinabi. Merong humingi ng seguridad, humingi ng backup security para sa seguridad ng GSIS building. Baka maraming pera dyan sa GSIS para bantayan. Hindi, isa pa, kung ikaw hihingi ng security. Kung ikaw ay hihingi ng backup security o bakit hindi ka humingi sa kapulisan? Di wala na silbi yung mga pulis. Puro NBI na lang sana ang tinatawagan. Wow, nag-jump Mas matindi. Di wala nang saysay itong mga trabaho ng kapulisan. Di sana NBI na lang lagi ang pinapapunta. Ito, komento lang naman. Kasi yun lang ang napapatanong tayo eh. Anyway, papakita natin yung CCTV footage. Yan yung kanilang pinakita. Paano kung meron palang CCTV footage na iba rin yung angulo? Anong mangyayari? Di ba? Yun lang. Ang sa atin lang, sana maging fair. Kung iniimbestigahan nyo itong Sergeant of Arms, imbestigahan nyo yung NBI. Bakit sila pumunta roon? Kasi ang pinapalabas, nakakadismaya. Senado. Ibig sabihin, ang Senado hindi nyo kayang protektahan? Ang mga security lang ng Senado ang puprotekta sa kanila at ang mga ahensya ng gobyerno na dapat, ano ba naman, Rudy? Pero anyway, panoorin natin to. 8 p.m. of the same day. Okay, ito po yung mga NBI agents. Okay, to sum up, there are 29 NBI agents. Kita nyo, sinabi sa video, 29 NBI agents. Anong gagawin nyo dyan? Maglalaro ba kayo ng patintero, basketball, 3 team? Diba? Saka yung mga oras na yan, wala nang empleyado. Ano yung purpose nyo para bantayan ang GSIS? Dapat hanapin yung pinaka-root. Hindi yung nagkukonclude kagad at sasabihin, ang Senate ay hindi raw under attack. Anyway, yun ang kanilang mga pronouncement dyan.
So, yung ibang tao naniniwala, yung karamihang tao hindi naniniwala. Kasi bakit? Ano ba ang ginagawa nyo dyan? Ay, ito, balik tayo dito sa security ng Senado. Kung hindi pala nagkaroon ng mga ganyang insidente at pinabayaan na lang pala ng ng Sergeant of Arms ang kanilang mga tungkulin, pinabayaan nila na napasok. Ibig sabihin, na-penetrate. Ano mangyayari? Kuha si Senator Bato. Unang-una pa lang, pagpasok ni Secretary John Vic Remulla, ang sabi niya, andito kami para protektahan ang Senado. Yun ang kanyang binitawan eh. At andito ako at walang aarestuhin. Hindi ko aarestuhin si Senator Bato. Pero ano nangyari? Nagets nyo? Ngayon, parang lumalabas dito kasalanan ng SOA. Bakit? Kasi ginampan nila yung trabaho nila eh. Protektahan nila ang Senado. Ngayon, sila ngayon ang na-hot seat. Totoo? Kung manonood kayo, ganun ang pinamamukha dito, sabi ni Aling Ledesma. Nung una kasing investigation natin, ang nakuha pa lang natin nakita through CCTVs is 21. And after the conduct of the continuing investigation, we accounted 29 of them. Okay. 29. Ngayon, nung tinatanong at sa interview ito si Director, ang sinasabi niya, walang NBI agent. Wala kaming tao dyan. Tama nga naman sinabi niya, wala siyang tao sa Senado. Tama? Pero, ang tanong doon, bakit nga may tao dito sa Senate? Ano yung purpose ng mga tao na yan? Maglalaro ho ng basketball yan. 3 team. Tatlong team. Baka ganun ho yung balak. Diba? Take note that none of the NBA agents had tactical gear with them. They were dressed as NBA agents, clearly identified, nakalagay, but none of them had tactical gear with them. They did not have a battering ram. They did not have provisions for shape charges to breach any door. So let's just make that clear. Okay, to continue, please. Okay. These were the footages on malapit na to sa area kung saan nag-disburse ng firearm. This is the NBI, this is the GSIS canteen, which is adjacent to the Senate second floor. Kita nyo. Diba? Doon pa lang sa mga pronouncement nila, alam nyo na kung saan pupunta yung mga taong ito. Ulitin natin Ulitin natin. Ang sabi rito, saan ba yung area na yan? Saan papunta yan? Doon daw yan malapit doon sa nag-discharge ng firearms. Saan ba nakatutok yung nag-discharge ng firearms? Di ba sa loob ng Senate? Ano ba gagawin nila doon sa backdoor o sa pinto na yun? Itong 29 na agent na ito. Nagtatanong lang ho kami. Kasi wala ho kami. Zero knowledge kami. Kaya nagtatanong kami. Ano ho ba ang gagawin at pinaka-main contribution nitong 29 agent diyan sa GSIS at pupunta doon sa sinasabing backdoor? This is the NBI, this is the GSIS canteen, which is adjacent to the Senate second floor. Okay, next. Okay. Again, site inspection at level 2 or second floor at 6:51 p.m. Out of the 29, there are 4 female NBI agents. Okay. Next. Okay. Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill dun sa when you are inside the Senate premises and as well as
GSIS premises. Because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS. So yun po ay recorded, and this is the proof that this was recorded. For the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. Coincident naman, ano? But anyway, ayan ang kanilang mga, siyempre, ano nila yan eh. Kailangan nilang ipaliwanag sa taong bayan kung ano yung nangyari. Siyempre, nasa discretion na lang ng taong bayan kung ano yung pagkakaintindi nila dito sa mga binabalita. For sure, majority, ewan ko lang kayo, type nyo sa comment section. Naniniwala ba kayo sa kanilang mga pronouncement? 'Di ba? Ang mahirap lang, parang parang coincident, ano? Parang ano ba sa Tagalog yun? Parang biglaan, nagkakatugma-tugma, ano? Ayan ang mga bagay-bagay. Oo. Bakit hindi nila imbestigahan yung taong nanggulo? Yung taong pumunta roon, tapos sasabihin na aarestuhin si Senator Bato. Bakit hindi nga nila imbestigahan yun? Nakapagtaka lang. 'Di ba? At saka merong balita ngayon, nakakapagtaka yung mga nangyayari ngayon ay parang hindi natatanggap ng mga stream media. Ba't hindi sa Pilipinas? The big story anchor Drilon, Bondok, nagkaroon ng mainit na discussion. Ito, bigyan lang natin ng isang reaksyon. Bakit nakikipag-discussion itong news anchor na ito dito sa abogado? Kung hindi nyo pala matanggap, di sana hindi nyo na in-interview si Atty. Jimmy Bondok. Di ba? Kasi makikita nyo dito, parang wala naman daw TR to. Bakit kailangan pang TR? Di sana hindi mo pinayam. Kung kayo may pinapanigan at meron kayong pinoprotektahan, wag ho kayong kumuha na i-interviewin nyo ng mga DDS. Dahil masasaktan lang kayo sa katotohanan. Hindi, maipasok lang kasi ganito ang nagiging sistema ngayon eh. Parang lumalabas na yung tunay na balita na nilalabas ni Senator ni General Baligod na merong mga stream na nababayaran. No, parang ganito na rin yun eh. 'Di ba? Galit galit siya na eto na, bahala kayo nga humusga. Sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto niyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto niyong tanungin namin? Ang gobyerno po. Ang gobyerno kasi po, this is the people of the Philippines. It has been tried. Even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Grabe paliwanag, ano? Di wala na saysay ang ating gobyerno. Wala na saysay ang ating justice system. Di ba? Di wag na kayo magkaroon ng ipadala lahat ng may kaso, ipadala sa ibang bansa. Sinagot niya. Kasi daw hindi kaya ng justice system natin. Kaya dinala doon sa dahig. Wow. Journalist. Okay yan. Good. Ibang klase. Dito pala malalaman nyo kung ano talaga ang balita. Gusto niyo ba ituloy? Tuloy.
Bakit po? Nung isang araw po, meron Bakit kaming po akong na-receive. tatanungin? Hindi, meron po kaming This na-receive. is their na own sabi nila- statement. Yes, ma'am. And We precisely received the why there is an ICC. Yes. I don't No, know why you are framing it as a But we're not part diminution of the of ICC. Philippine sovereignty. We're When not a this part of is, the ICC, we're talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, ma'am, yes, says, no? but And the crimes, may I say also, Huwag na natin yan tuloy. Alam niyo naman kahantungan yan eh, di ba? Kung kayo ayaw nyo parang pakinggan kung ano yung side ng mga Duterte supporter at mga abogado ng mga Duterte, ni Senator Bato, sorry, wag ho kayong kukuha na ma-interview dahil masusupla lang kayo. Kung ayaw nyo masupla, tigil-tigilan nyo pag-i-interview. Di ba? Ang hirap sa inyo eh. Ayaw nyong maging, alam yun, gitna lang muna kayo. Kasi kayo ho ay magsisilbing tagapagtanong. Pero kung nakikita dito pa lang, meron na kayong... Kaya sabi ni Aling Ledesma, "Hay, tama na." SP Cayetano, nanindigan naka-red alert ang Senado. Pinagtanggol ang warning shot ni Aplasca. Tama. Dahil kung hindi siya maninindigan at papabayaan nito si General Aplasca, parang sasabihin natin na kawawa naman si General. Ginawa lang ang kanyang trabaho, tapos iiwan sa ere. Hindi ganon si Senador Alan Peter Cayetano. Kaya maganda siya naging SP. Kita nyo, hindi niya iniwan si Senador Bato. So, pasok natin. Naka-red alert daw ngayon ang Senado ay kay Senate President Alan Peter Cayetano. At kasabay niyan, nagpasaring pa siya sa Secretary ng Department of Justice. Hindi raw pwedeng maging bida ang kontrabida. Nasa frontline na balitang yan si Bean Los Baños. Senate siege Yan naman was tayo. it under attack? It was not. The Senate was not under attack. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. Kung kahapon May tanong lang kung halimbawa ba 2028 sa panahon ngayon at presidente na si BP Sara, ano kaya yung pronouncement ni Madam? Ganyan pa rin kaya? Malalaman natin yan kasi konting panahon na lang eh. Kaya pa naman magtiis ng taong bayan sa mga gantong sistema. Wait, there's more. nabla ng Malacanang ang naratibong under attack ang Senado, ngayon nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na naka-red alert sila. We were on red alert, if I can call it that way, because nung nangyari nung Monday, at buong araw may mga report ng mga armado and deny yung NBI. Ipinagtanggol din ni Cayetano ang ginawang warning shot ng suspendidong si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca laban sa NBI. Kung sinabi ng Malacanang, bawal ang armado sa nakapaligid sa Malacanang. Pakinggan nyo ito yung pinaka-context. Kung ikaw ba'y papasok sa bangko at bawal ang armas, sa tingin mo, may ipapasok mo pa yung armas mo? Di ba hindi? Tama yung sinasabi. Di ba? Kapag bawal ba, gusto mo pang suwayin yung bawal? Yan ang nangyari. Ang pinakapangit pa doon, hindi pa sila nakipag-coordinate. Yun ang pangit. Tapos dumaan pa sila sa GSIS. Yun ang sinasabi nila na meron daw humingi ng assistance si GSIS. Kung si GSIS, doon lang kayo sa GSIS. Huwag kayo pupunta dito sa boundary. Kaya kayo na-warningan shot kasi namataan kayo doon. At meron kayong mga, di ba? Meron mga meron silang dala eh. Mahirap dito, pag mali, nakagawa ng tama. Pag tama, pwedeng gawa ng mali. Yan ang sistema ng mga durobo, sabi ni Aling Ledesma. Na naka-armado ka, hindi ka mag-warning siya. Okay. Pag sinabi sa Supreme Court, pag pumunta kayo dito armado, mag-coordinate muna kayo. Pumunta kayo, hindi kayo nag-coordinate, hindi pa mag-warning shot. The circumstance is very important. Tama. Di ba? Tuloy. Pinasaringan pa nga niya ang anyay Police General na nagsasabing hindi dapat nag-warning shot. Yun ang mali. Hindi yun alam mo,
Pag sa tama lang dapat eh. Dapat yung mga ahensya ng gobyerno, ito pa isang explanation dito eh. Pinatawag sila, itong mga ahente, pinapunta ng GSIS. Okay, sige, given. Pinapunta sila. Sana nakipag-coordinate sila. Oy, nandito kami sa GSIS. Bakit? O baka magulat kayo, meron kami mga dalang tirador, pana, kung ano, etc. etc. Baka magulat kayo. Oo. Eh siyempre meron pang mga meron pang mainit na usapin eh, 'di ba? Eh tsaka isa pa, ang natutunugan ni Senator Bato noong panahon na yun, naarestuhin siya. Kaya tama lang. At tsaka hindi naman ordinaryong tao si Senador Bato. Siya ay nasa Senate. Tandaan nyo, siya ay nasa Senate. Kailangan bantayan talaga ng mga Sergeant of Arms o mga security ng Senado itong isang senador. Kung hindi nila gampanan yan, ibig sabihin, useless din sila. Sayang lang ang bayad sa kanila ng gobyerno. So, ginampanan lang ni Jan Aplaska ang kanyang tungkulin. O, hindi niya pinabayaan ng mga senador. Yun ang mandato. Dapat yun ang panigan. Kaso nga lang, wala. Nagagawa na lang ng kwento eh. Di ba? Totoo? Ang hirap. Naku. Ang mahirap dito kung paano kung bumalik sa o maimbestigahan sa Blue Ribbon at ibalik si Senador Marcoleta and then sa majority kung sino ang pwedeng humawak ng Blue Ribbon. Kasi hindi pwedeng hindi imbestigahan yan. 'Di ba? Tama. Paano kung halimbawa ito na yung balita na ito na posibleng si Senador Marcoleta at si Senador Pia Cayetano ang humawak ng Blue Ribbon. Ang balasahan din ng committee chairmanships. Sino kaya ang mangunguna sa mga iniwang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Yan ang agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senado. Hannah, sino ba daw ang papalit sa dating committee chair na si Senator Ping Lacson? Pinky, dalawang malapit kay Senate President Alan Peter Cayetano ang napipintong maaaring maging susunod na Senate Blue Ribbon Committee Chair dahil mahalaga ang komiting ito kasunod ng mga naging investigasyon nito sa flood control scandal. Sino? Isang araw matapos ang umano'y failed coup sa Senado, dalawang pangalan ang lumitaw sa pinubusuang maging chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ay sina Senator Rodante Marcoleta, na dati na rin chair nito, at Pia Cayetano, kapatid ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yun. Yan ay yung mga umuugong na pangalan. Wala namang problema. Kahit sino sa dalawang yan ang maging chairman ng committee ng Blue Ribbon. At siyempre, maimbestigahan yung dapat imbestigahan. Hindi lang merong mga isang side na parang tinutumbok, 'di ba? Porket sila ang nasa administrasyon, kawawa naman yung gumagawa at sumusunod lang sa kanilang trabaho o tungkulin. Ang tanong kasi dito, kung hindi ba kayo pumunta-punta diyan sa GSIS o sa Senado, wala naman sanang ganyan eh. 'Di ba? Wala eh. Napunta at anong ginagawa nyo dyan? Kung maglalaro kayo ng patentero o tennis dyan, edi sana sinabi nyo. Andito kami sa GSIS. Maglalaro kami ng tagu-taguan dito. 29 katao kami. Yun. Anyway, dyan muna tayo for the meantime. Pero dito tayo sa shoutout segment natin. Ulitin natin na Ma'am Winnie Cuadera, happy birthday po. At shoutout kay Ma'am Malu, the Survivor Mixed Vlog. Shoutout po. Kay Mama Hilda Flores, shoutout po sa iyo ha. Julia Sugiyama, shoutout po sa iyo ma'am. Oo, Pepanya Jerry, shoutout po. Daryl Marpores, shoutout po sa iyo. Jovita Mercado, shoutout po. Nicole Ann Crisostomo, shoutout po sa inyo. Lita Osorio, shoutout po sa inyo. Ma'am Edita Teresa, shoutout po sa inyo. Ayan, si Ma'am Winnie nga, Alan Arcilia, shoutout po sa inyo. Brian Mabuan, shoutout po. Lourdes Bispo Manalak, shoutout po sa iyo. Feli Rosales, shoutout po sa inyo. Maria Luisa Yabut, shoutout po. Vilma Hansen, shoutout po sa iyo. Ma'am Josephine Peria, shoutout po sa iyo. Gina Lynn Serrano, shoutout po. Gina Reques, shoutout po sa iyo. Dendo Aboneja, shoutout po. Vina Agustin, shoutout po sa iyo. Cecil Reyes,
Shoutout po Emilia Rosario. Shoutout po sa inyo. Mike Villanueva. Shoutout po sa inyo. Helen Dalanta. Shoutout po. Sakaria Sandanyo. Shoutout po sa inyo. Charlie Dison. Shoutout po sa inyo. Arthur Mabulay. Shoutout po sa inyo. Carlo Tarigo. Shoutout po. Baikon Bandera, shoutout po sa iyo. Maria Sunsyongko, shoutout po sa inyo. Raquel Velez, shoutout po. Jerry Will PH, shoutout po sa inyo. Lilibet Lu, shoutout po sa inyo. At Rhea F91, shoutout po sa inyo. Ceci Akyatan, shoutout po sa inyo. Papinya Jerry, Dendo Aboneha, Floriana Nintong, shoutout po sa inyo. Marianita Jovelana, shoutout po sa inyo. Rosalyn, shoutout po sa inyo. And sino pa to? Ali Ngaw, shoutout po sa inyo. Yan, kung umabot kayo sa video natin ito, ang aking paglalambing naman sa inyo ay like at share nyo yung video natin. Hanggang sa muli, bye-bye!